Okay. Pray tayo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Na bagamat hindi maganda ang aming naranasan sa aming kapaligiran, but Lord, tulad ng sinabi mo sa aklat ni Malakias, na muling sisikat ang araw upang muli namin makita ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, at ang kalakasan na patuloy na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. I-bless mo po kami, Panginoon, through your word, Panginoon. At ang bawat isa na nandito, Panginoon, manahan ka sa aming mga buhay upang maranasan namin, Panginoon, ang tunay na kagalakan, tunay na paglilingkod, dahil nais namin, Panginoon, na kayo ay aming pasalamatan at papurihan sa buhay namin. Punuin mo kami ng iyong karunungan. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Kung mayroon kaming karumihan, kasalanan na nakita mo sa umagang ito, Lord, forgive us. Linisin mo kami at mahalin katulad ng pagmamahal mo na hindi namin kayang pantayan o ihahambing sa anumang bagay. Salamat po, Ama. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maupo po tayo. Praise God. Ang ating pong mensahe ngayon umaga ay pamagatan natin itong Rising Sun of Healing. Praise God. Rising Sun of Healing. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Pag sinabi natin Rising Sun, ito ay pasimula ng panibagong araw. At alam naman natin bilang mga Kristiyano na araw-araw ay mayroon tayong bagong buhay. Praise God. Pero ang idinagdag dito ng salita ng Diyos, yung salitang healing. Healing. Kailangan po natin ng healing everyday ng ating Panginoon para tayo ay makapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Praise God. Kung mapapansin po natin, ang aklat na ito na ating pong pinag-aaralan ngayon, siya po yung pinakahuling aklat in the Old Testament. Now, from Genesis, ang Old Testament, hanggang po yan sa Book of Malakay. Praise God. Nang ibig sabihin po nito, na sa mga huling araw, sa ating paglilingkod, mararanasan natin ito. Praise God. Sa araw-araw nating buhay, hindi po maalis na tayo po ay madi-discourage. Kung minsan nasasaktan, kung minsan nanglulupaypay o nanghihina. Kung minsan nawawalan tayo ng gana at kadalasan, ito ay humahantong sa ating pagbagsak sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Pero ngayong umaga, ipapakita sa atin ng Diyos kung sino siya sa buhay natin. Rising Sun of Healing. Tandaan po natin ito. Praise God. Sabi po ng Malakay, chapter 4, verse 1 to 3. Basahin natin ulit. Jackie, mabilisin si Jackie. Sapagkat narito ang araw na dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano pat hindi magliliwanag sa kanila ang ugat ni isang sangaman. Next. Sabay-sabay. Verse 2. Verse 3, sabay-sabay. Inyong iapakan ang masama
sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa. Sa araw na aking inahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Praise God. The time, ang ating pong oras ngayon ay last days. Kumikilos tayo, naglilingkod tayo sa mga huling araw. At lagi po nating tandaan, ang last days ng ating paglilingkod sa Diyos, ito po yung mga araw ng pagpapala. Hindi lamang pagpapala, kung hindi kagalingan, kalakasan, pagsusumigasig at pagpapatuloy na tayo ay magamit ng Diyos sa isang makatuwiran at makadiyos na pamamaraan. Sabi mo sa katabi mo, gusto ko yun. Nag-almusal na ba kayo? Parang, sabihin mo, gusto ko yun. Ayan, praise God. Hallelujah. There is a unique. Pasensya na kayo, medyo pumipilipit ang dila ni Pastor kasi alam nyo na. Diba? Unique. Pag sinabi natin unique, kakaiba. Amen. No, kakaiba, ang kagandahan ng pagsimula o paglabas ng araw mula sa silangan. Kapag ang araw ay magsimula ng lumabas, lahat na kagandahan ay ating napapansin. Pati yung ating sa panahon ngayon mainit eh. Diba kasi yung araw ay mataas na at walang pati yung ating makikita natin yung parang kakaiba. Praise God. Ang pagsikat ng araw, makikita natin yung kaningningan ng atmosphere. Praise God. At makikita natin ang kagandahan. The rise of new beginning. Ang pagtayo daw ang pagsimula daw ng pagsikat ng araw, ito ay pasimula. Ayon sa aklat ni Malakias. Ang Diyos ay nangako sa lahat ng mga may takot sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, matakot ka sa Diyos. Praise God. God promises to all people, sa lahat ng tao na mayroong takot sa Kanya. Ano yung magiging gantimpala? Ano yung matatanggap natin sa ating paglilingkod sa Panginoon na mayroong kasamang takot? Sabi niya, the Son of Righteousness will arise with healing. Ang pagkakatakot daw natin sa Panginoon, ito ay nagpapakita na tayo ay mga anak ng katuwiran. At tayo ay magkakaroon ng kagalingan upang tayo ay tumayo at magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ito ang kailangan ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Tumayo tayo, magsimula tayo. Katulad ng paglabas ng araw. Yung kalawakan makikita mo, yung mga alapaap nakikita mo. At ang panahon ay para bagang praise God. Napapansin niyo ba 'yon? Dito parang hindi na natin ito nakikita. Kasi puro building, puro bahay ang ating nakikita. Pero kung kayo po ay napasyal sa mga kabundukan, napunta kayo sa mga probinsya, ang pinakamasarap na pakiramdam sa buhay ng isang tao, yung pasimula ng paglabas ng araw, rising sun. Ganun ang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen?
Kaya hindi ho dahilan na sabihin natin na nanglulupaypay ako, nanghihina ako. Dahil araw-araw ang Diyos ay nangako doon sa mga may takot sa Kanya na sila ay tatawaging mga anak ng katuwiran. Katulad ng sinasabi ni Propeta Malakay. Praise God. Will arise with healing His wings. Ang ginamit ng halimbawa dito yung pakpak. Praise God. Anong ibon yung mayroong pinakamalakas na pakpak? Pato daw, oh. Agila. Di ba? Praise God. Ang ating paglilingkod sa Diyos, kailangan natin ang healing ng Diyos araw-araw. Dahil ang ating sarili ay nanghihina sa ating pakipagbuno, sa ating pakipaglaban dito sa mundong ito. But lagi nating tandaan, lagi nating ilagay sa ating puso at isipan na tayo ay mga anak ng Diyos sa katuwiran. Praise God. Ang pakpak po, yun ang kumakampay. Yun po yung nagdadala. Sino sa inyo nakasakay na sa aeroplane? Praise God. Alam niyo po yung aeroplane, kapag siya magsimulang mag-take off, lahat ng lakas ay ginagamit niya. Amen? Praise God. Lahat ng lakas, ginagamit niya. Kailangan mo na siya mag-warm up. Walang aeroplano na kapag lumipad, lipad agad. Nagwa-warm up yan. Lahat ng lakas at puwersa ng makina ng eroplano, ginagamit niya yan sa panahon na siya ay, praise God, magpasimulang lumipad. Pagdating sa kalagitnaan, hindi na yan ginagamit. Kukunti na lang yung trabaho ng kanyang makina. Dahil ang nagdadala sa kanya ay yung kanyang pakpak. Purihin ng Panginoon. Ang agila, mayroon siyang kakaibang katangian. Praise God. Every 20 years, ang agila ay nagpapalit ng kanyang damit. Every 20 years. Sa panahon ng agila, ay nagpapalit ng kanyang balahibo. Lahat. No, yung kanyang mga kuko sa paa, yung kanyang tuktok, yung kanyang balahibo, lahat yan, papalitan. Praise God. At sa mga pagkakataong yun, hirap kumilos, hirap gumalaw ang agila. Hindi siya makalipad. Pero kailangan, lahat ng kanyang balahibo, yung tulis ng kanyang kuko, mag-isa kanyang tuka, dapat ito'y palitan. Kaya pinipilit ng agila na alisin yung mga balahibong ito. Napakasakit ng kanyang naramdaman. Dahil lahat ng parte ng kanyang katawan dapat ay magpalit. Yung kanyang mga kuko ay kinikiskis niya po ito sa mga matalas na bato. Yung kanyang tuka, kinikiskis niya ito sa mga bato para mapalitan ng bago. Ganon din yung kanyang mga balahibo. Hindi siya lumilipad dahil hindi siya makalipad. Pero tandaan natin pagkatapos ng agila ay magpalit ng kanyang kuko, ng kanyang tuka at ng kanyang balahibo, tutubo muli ang isang panibago. At doon na naman siya magsimulang lumipad ng napakataas. Sumasama sa hangin. Naglalaro sa kalawakan. Ganon ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Tulad ng sinabi ko kanina, araw-araw, nakaka-encounter tayo sa buhay natin ng mga hindi magagandang bagay. But lagi nating tandaan, pagising natin sa umaga, yan na naman ang pasimula. Nagagawin ng Diyos, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Righteousness
Sino itong mga sinasabing righteousness? Yung mga taong may takot sa Diyos. Sila yung makakaranas ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Isipin na lang natin ang kagandahan ng sunrise. Praise God. Sabi niya rito, imagine the beauty of a sunrise. Well, a brilliant color. Nung ginamit niya rito yung sunrise, yung paglabas ng araw, parang brilyante ang ating paligid. No? Kumikinang. Maganda ang ating nakikita. Ganun dapat ang ating paningin at pananaw sa araw-araw nating paglilingkod sa Diyos. Color, illuminated the sky. Illuminated. Parang kahit gabi, nakikita mo yung kanyang ningning. Napapansin ba ninyo kapag gabi yung mga stars, yung buwan, nakikita natin? No, ganun yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi niya rito, the same way, God is healing. Presence can bring light into our life. Sa ganung kaparaanan, ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan sa atin para tayo ay maniwala at makita natin na ang Diyos ay suma sa buhay natin. Ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Pangako ito ng ating Panginoon. Doon sa mga taong mayroong takot sa Kanya. Pupunta tayo sa paglilingkod sa Diyos upang ang ating buhay ay lumago. Upang tayo makalaya. Katulad ng, ano yung ginamit niyang salita? Calm. Ano yung calm? Ang guya, anak ng tupa. Ang calm siya po yung pinakamaliksi. Praise God. No, kapag ang mga guya ay yung mga sheep, ilalabas mo sila sa kulungan. Kasama yung kanilang mga guya. Yung mga guya naglulundagan yan. Tuwang-tuwa sila. Praise God. Ikaw ba'y pagod na sa paglilingkod mo sa Diyos? Hirap na hirap ka na ba sa paglilingkod mo sa Panginoon? Ang dami nating katanungan, ang dami nating alibay, ang dami nating gustong maganap at mangyayari sa buhay natin, subalit hindi nagaganap at hindi nangyayari. Baka kailangan natin sa umagang ito ang kagalingan ng Diyos. Siya lang yung ating Diyos na nagpapagaling. Palalakasin tayo ng Panginoon upang tayo ay makapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Rising sun of healing. Ang kanyang mga pangako at ang pagnanais na makalaya sa pagkakumpay, pagkakakulong. Praise the Lord. Yung ginamit niya dito yung salita is confine. Kapag narinig natin yung salita confine, saan ba ito ginagamit? Saan ginagamit? Sa hospital. Pupunta ka sa doktor, may naramdaman ka. Pagkatapos, susuruin ka ng doktor. Pag sinabi niyang malala na yung sakit mo, kailangan ka nang i-confine. Praise God. Praise the Lord. But, praise God. Hindi tayo hinayaan ng Panginoon na ma-confine. Sa halip, pinalaya tayo ng Diyos. At kung ano mang sakit, karamdaman, kawalang pagnanais at pagnanasa na maglingkod sa Diyos, sa umagang ito, ay kayang ibibigay sa iyo ng ating
Panginoon upang ikaw, ako, at tayong lahat ay makapagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan ka ng Diyos. Kailangan tayo ng Panginoon. Hindi naman ako pastor. Yes. Hindi naman lahat tinawag na pastor. Pero tandaan natin, tayong lahat ay Kristiyano. At bilang mga Kristiyano, ang lakas at ang buhay na ating hawak ngayon ay galing sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, ang lakas at buhay na ibinigay ko sa iyo, dapat mo itong gamitin para maraming mga hindi mananampalataya, hindi mga Kristiyano ang makakakilala sa Kanya at sila din kasama natin na maglingkod sa ating Panginoon. Praise God. Kung minsan tayo ay ang ating spiritual life nagiging stagnant. Gusto nyo ba yon? Praise God. Stagnant ang ating spiritual life. Hindi umaagos, hindi dumadaloy. Praise God. Malapit na naman ang tag-ulan. Marami na naman tubig na kaimbak. At kadalasan itong mga tubig na nakaimbak, sila yung mga pinanggagalingan ng sakit. Amen? Amen. Stagnant ang ating buhay. Di gumagalaw. Di kumikilos. Hindi gumagawa. Sa anong pamamaraan? Lagi tayong nakatingin sa ating likuran. Lagi tayong may pangamba na para bagang hindi natin nakakalimutan ang mga pangit na bagay. Yung mga dating bagay na dati nating ginagawa para bagang napakalaki ng ating panghihinayang sa mga bagay na ito. Kaya ang sabi rito, ang buhay natin ay nagiging stagnant. Ang pagtingin o ang paglingon sa ating likuran, yan ay dahilan. Ang sabi ng Biblia, walang nag-aararo na nakatingin sa kanyang likuran. Lahat na nag-aararo ay nakatingin sa harap. Kaya kung minsan, ginagamit ito ng ating kalaban para ang ating buhay ay magiging stagnant. Wala tayong magawa. Praise God. But kung atin lamang titignan ang pagsikat ng araw, napakaganda. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Kaninang umaga lang, pagising natin, napakaganda na ng plano ng Diyos sa buhay mo. Praise God. Kaya tayo nang dito sa church. Kaya tayo ay sama-sama na nagpupuri sa ating Panginoon. Dahil isa ang ating isipan, isa ang ating puso, isa ang ating damdamin, at ito'y walang iba, kundi ang ating paglilingkod sa Diyos. Pigilan natin ang ating buhay ay nagiging stagnant. Hayaan natin dumaloy. Hayaan natin ang araw ay umakyat. Praise God. Hayaan natin ang lakas at ang bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ay magagamit natin sa isang tamang pamamaraan. Bibigyan tayo ng Diyos ng lakas. Kung mayroon tayong kahinaan, palalakasin tayo ng Diyos. Kung mayroon tayong kakulangan, pupunuan tayo ng Panginoon. Kung may mga bagay tayo na ininanais sa ating mga buhay, sa Diyos tayo lumapit dahil siya ang kasagutan ng lahat ng bagay. Praise God. Rising Son of Healing. Ano pa sabi niya rito? Let us embrace the Son of Righteousness and allow His healing. Yakapin natin. Yakapin natin ang Diyos upang matanggap natin, upang maranasan natin ang isang panibagong lakas. Sa mundong ito, napakaraming mga problema na ating nararanasan. Sa opisina lang natin, sa ating araw-araw na pag-travel, mararanasan natin yung katakot-takot na traffic. Praise God. Na minsan pati yung loob ng tenga natin pinapawisan sa init. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.
Kailangan mo ang lakas. Amen? Kailangan mo ng healing. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ano pa sabi niya? Ang ating pagnanais ay makalaya. Kaya kalimutan natin ang mga bagay na nakaraan at harapin natin ang mga bagay sa hinaharap. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos. Nagpapatuloy ako patungo sa hangganan. Hangganan na kung saan ito ang pamamaraan ng Diyos sa pagkatawag niya sa atin. Tumatakbo ako sa isang tiyak na destinasyon, finish line, upang makamtan ang gantimpala ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang kagalingan. Kayang hipuin ng Diyos lahat ng parte ng ating buhay. At sa mga pagkakataong ito, mararanasan natin ang kanyang kalakasan. Magtiwala tayo sa Diyos. Ito ang tamang panahon. Ito ang tamang oras. Ito ang tamang araw na ilagak natin sa Diyos ang ating pagtitiwala. Pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos. Hayaan natin na ang Panginoon ang mangunguna sa atin. At sa mga ganitong sitwasyon, matuto tayong tanggapin ang kalakasan. I-release niya tayo sa kahirapan. Aalisin niya tayo sa problema. Sa halip, itataas niya tayo at mararanasan natin ang pag-ayos ng Diyos sa ating buhay. Number 2, can bring light into our life. What is light? Jesus, ang ating Panginoon. Tapos na. Namamaalam na ang gabi. Nagliliwanag na ang buhay natin. Sa mga panahong ito, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga anak ng Panginoon, ito yung panahon na mararanasan natin ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. First is righteousness. Second is, nasabi niya, can bring light into our life. Number 3, we will go, put and grow up as a child. Lalago tayo. Lalakas tayo. Upang ang paglago na ito at ang kalakasan ito ay hindi natin maaring gamitin sa ano pa mang bagay. Tinawag tayo ng Diyos. Praise God, alam po ko minsan, nung naalala ko yung biyanan kong babae. Kung minsan kasi ganun tayo, yung mga bagay na hindi mangyayari, iniisip na natin. Pinoproblema na natin yung mga bagay na hindi naman dapat mangyari sa buhay natin. Kasi parang pinangungunahan natin ng Diyos. Parang sinasabi natin, Panginoon, diyan ka na rin sa tabi ko, ako na bahala. Praise God. Hindi ganun. Pagkakatiwala ko ang buhay ko sa Panginoon, talagang isurrender mo lahat. Surrender mo lahat. Ari-arian mo, trabaho mo, ano pa ba? Buhay mo, isurrender mo sa Panginoon. At hayaan mo na ang Diyos ang siyang kumilos sa buhay mo. At kapag ginawa natin ito, ang pagpapala ay susunod sa atin. Magkakaroon tayo ng takot, praise God, at makakagawa tayo ng tama. Saan tayo matatakot? Sa Diyos. Makakagawa tayo ng
Tama. No, si nanay. Napakagaling na nanay yon. Paboritong-paborito ko yung niluluto ng biyanan ko na dinengdeng. Tama ba? No? Dinengdeng. Kaya doon ako nagkaroon ng paborito na pagkain. Dalawa yung paborito ko, dinengdeng at sinigang. Praise God. Lalo pa yung biyanan ko, kapag nagluto ng biko, 2 linggo, hindi pa sila eh. Ano nilalagay lang namin sa rep? Yung mag-almusal, merienda, kuha lang kami doon. Ang sarap. Kakaiba yung luto ng biyanan ko. Praise God. Maalaga. No? Mapag-aruga. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Para bang ang trabaho ng babae? Sa Bible kasi ang trabaho ng babae, yung trabaho ng Holy Spirit. Amen? Praise God. Nanay siya sa atin. Alam niya yung ating mga pangangailangan. Kaya pag tayo may pangangailangan, pupunta tayo sa nanay natin at sasabihin ng nanay natin, ito yung dapat mong gawin. Ito inihanda ko na para sa iyo. Praise God. Pero nung ipinanganak yung aming panganay, si Olive, kung mayroon nakakilala sa inyo kay Olive. Si Olive kasi, ipinanganak yan hilot. Praise God, kasi wala pa naman akong trabaho noon. No? At nung ipinanganak si Olive, bagong taon yun eh. Lumabas yata si Olive ng 10 a.m. No? Alas 10 ng umaga. Gabi pa lang, si Mrs. ay naglilibro na sumasakit na yun dyan. Sabi ko, Lord, blessing to ah. Bagong taon eh, baka umabot. Yung pala lumagpas. No? January 1, alas 10 ng umaga, lumabas si Olive. Nung lumabas to si Olive, no, nakita ko para yung biyanan ko, worry siya. Praise God. Kayo ba nag-worry? Dapat hindi. Bakit? Bakit hindi tayo nag-worry? Tayo ay anak ng Diyos. Tawag niya ako. Bot, halika dito. No? Tingin ko itong anak mo, pandak. Pandak daw si Olive. Kasi sabi niya, yung mga kamay, ganito kahaba lang. At yung mga paa, parang isang dangka lang. Kaya sabi niya, paglaki nitong bata, pandak. Praise God. Praise the Lord. So, madali salita, gumulong ang panahon. No? Sumikat ang araw, lumubog. No? Umabot yung mga taon, at parang nakalimutan na lang. Praise God. No? Balisang-balisa, biyanan ko noon eh, balisang-balisa. Ano kaya? No? Lahat ng vitamina para pang patangkad pinainom ng biyanan ko kay Olive. Praise God. Praise the Lord. So parang okay lang ganun. Dumating ang mga 15 years, 10 years, 10 years, 15 years, hanggang 20 years. Lumaki si Olive, kasing tangkad lang kami. So ibig sabihin, hindi nangyari yung worry ng aking biyanan. Amen? Tandaan po natin, bilang mga mananampalataya, dapat tayo ay matuto na magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Lagi nating isipin na ang lahat ng ating pangangailangan ay kayang ibigay ng ating Diyos. Amen. Physical. Praise God. Ano pa? Emotional. Ano pa? Spiritual. Lahat yan kayang ibigay sa atin ng ating tayo. Sa mga huling araw na ito ay magaganap sa buhay mo, sa buhay ko, sa church na ito. Ang todo, walang makakapigil, hindi maaring sukatin, hindi maaring dangkalin ang pagpapala ng Diyos na gagawin sa buhay natin. Kaya kapag nanghihina tayo, lumapit tayo sa Diyos. Dumulog tayo sa Panginoon. Tawagan natin siya. Ang sabi ng Isaiah chapter 51, magkaroon sila ng lakas, kakaibang lakas, unique na lakas. Katulad dito na walang pagod ng pakpak na agila. Sila'y lalakad, subalit hindi manghihina.
Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Pagkaroon sila ng kakaibang kalakasan. Panahon ngayon ng healing process ng ating paglilingkod sa Diyos. Ibigay natin ang ating lakas kung tayo man ay nalumbay ng hina, na-discourage ng mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Ibigay natin ito sa Diyos. Hayaan mo na magkaroon ng healing ang Diyos sa buhay mo upang tayo, ikaw, ako, ay makapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Tawagin ko po yung music ministry. Lahat po sila. At sa pulpito. Awitin natin yung ating worship kanina yung panghuli. Habang binubulay-bulay natin, tinatanong natin yung ating mga sarili, Panginoon, nasaan na ba ako ngayon? Ano na ba yung inabot ko, Panginoon? Nasaan na ako ngayon sa aking paglilingkod? Kapatid, kaibigan, magulang, nanay at tatay, tandaan mo ito. Kailangan ka ng Diyos. Kailangan ka niya. Kailangan ka ng Panginoon. Mayroon kang mga magulang din. Mayroon kang mga kapatid. Mayroon kang kaibigan. Mayroon kang kapitbahay. Kailangan ka ng Diyos para sila'y makarating, makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Ikaw ang maghahatid dito sa kanila. Ikaw ang magbabalita nito sa kanila na mayroong Kristo, mayroong Panginoon na nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dili-diliin mo ang sarili mo. Maaari kaya tumayo tayong lahat. Kailangan natin yung healing ng Diyos. Kailangan mo ng kagalingan. Itulog mo lahat sa Diyos. Huwag kang magatubili. Amen. Amen. Gawin mong panalangin ang awiting ito. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay mamasdan, makaikat, sa'yo ay pumisan. Ang Puso ko'y dinulog sa'yo. Amen. Ikaw lang, O Panginoon. Ikaw lang, O Diyos. Ang nakakaunawa. Nagmamahal sa akin, O God. Kailangan ko ang kalakasan mo, O Diyos, sa umagang ito. Ikaw ay mamasdan, makaninigan, sa'yo ay pumisan. Obin mo ang buhay ko'y maging Amen. banal. Amen. Hallelujah. Jesus. Pasalamatan mo ang Diyos. Pasalamatan mo ang Panginoon. Receive healing right now through the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Tanggapin mo ang healing, ang kalakasan, ang kagalingan. Oh, hallelujah. Oh, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Wagas na pagsinta. Purihin ka aming Ama. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise God. Mga kapatid, hindi tayo nagkasama araw-araw. Ba't ang Holy Spirit ay nangungusap sa atin sa umagang ito? Marahil sa mga nakaraang buwan, ikaw ay labis na nasaktan. Labis ka na nagdaramdam. Nanghihina ka.
Napakaraming problema ang na-encounter mo sa mga nakaraang buwan, mga nakaraang linggo. At dahil dito, nagpasimula na manglulupay-paya ang iyong damdamin. Na para bagang nawalan ka ng pag-asa, nawalan ka ng gana sa paglilingkod. This is the time na maranasan natin ang kagalingan ng Diyos, ang kalakasan ng Panginoon. Isuko mo ang iyong sarili sa Diyos. Hayaan mo na ang Kristong ito ay siyang kumilos sa buhay mo. Hayaan mo na ang Diyos palagi ang magiging direct ng buhay mo. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon. Papalitan ng Diyos ng kagalakan ng kalungkutan mo. Papalitan ng Diyos ng kalakasan ng kahinaan mo. Pag-aapawin at pasaganain ng buhay mo na dati ay wala. Totoo siyang Diyos. Makapangyarihan siyang Diyos. Sa umagang ito, makakalimutan mo ang lahat ng sakit, lungkot at hapdi na iyong naranasan, maging sa mga mahal natin sa buhay, maging sa mga kaibigan natin, maging sa araw-araw nating kasama sa ating pagtatrabaho. Labis tayong nalulungkot at nasaktan sa mga salita na ating na-absorb. But ang Diyos ay nag-alok ng healing. Healing, kailangan kanyang palakasin. Kailangan kanyang pagalingin upang makakagawa ka ng mga unique na bagay. Ayaw ng Panginoon ang buhay natin ay magiging stagnant. Nais ng Diyos ng buhay mo katulad ng Psalms chapter 1 ay katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa kapanahunan. Ikaw ang tinutukoy ng Biblia. Ikaw ang tinutukoy ni David. Kailangan ka ng Panginoon. Kailangan ka ng Diyos. Ibigay mo sa Panginoon ang buhay mo. Sabihin mo ng malakas, Panginoon, nagkulang po ako sa inyo. Napakarami ko pong problemang naranasan. Sa umagang ito, muli kong mararanasan ang kapangyarihan upang ako'y makapagpapatuloy sa aking buhay Kristiyano. Ito ay ang paglilingkod sa inyo. Palakasin mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng panibagong araw upang magawa ko, God, ang kalooban ninyo. Salamat po. Lahat na naka-open sa akin ay kinakalimutan ko na. At narito ako, isang bagong lakas, isang bagong sigla, isang bagong pagkatao ang hiharap ko sa inyo. Gamitin ninyo ako, Panginoon, para sa inyong kapurihan. Salamat po. Ito ang aking dalangin. Amen. Kung meron pa po akong hindi nabanggit na nangyayari sa buhay ninyo, ikumpisal ninyo sa Diyos. Sabihin ninyo sa Kanya. Kapag sinabi natin sa Diyos ang ating kahinaan, ang ating kakulangan, papalitan ito ng Diyos ng kalakasan at kapunuan. Loko ka man iyong wagas na pasintan. Daluyan ng walang hanggang papurit at samba. Pagari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time, ang puso ko'y idudulog ko sa iyo. Hallelujah. Loko ka na iyong wagas na pagsintan. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka,
Ulitin natin ang awit na ito. Isipin natin ang awit na ito ay paglapit natin sa Diyos. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat. Katulad ng lyrics ng awit na ito, ang puso ko, dinudulog ko sa iyo. Kailangan ka ng Panginoon. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Sa'yo. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Hallelujah! Awitin natin ito na may kagalakan na nanggagaling sa ating puso. Praise be the name of Jesus. Napakumbaba. Yes. Ito, Panginoon, ang aming dala sa inyo ngayong umaga. Na kami ay magiging humble sa inyong harapan. Hallelujah. Mamasdan, makarinig ka, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan. Daluyan ng walang hanggan. Lord, gawin mong daluyan ng pagpapala. Walang hanggan pagpapala ang aming mga buhay. Gawin mo ito, Panginoon, sa amin, O God. Hallelujah! For the last time. Loobin ng Diyos. Nais ng Panginoon. Gusto ng Diyos. Hallelujah! Nagamitin ka niya. Gagamitin ka ng Panginoon. Hallelujah! Jesus! Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos. Pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo ang Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. Palalakasin ka ng Diyos. Bibiyayaan ka ng Panginoon. Isang panibagong sigla. Isang panibagong kalakasan upang makapagpapatuloy ka sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! 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 Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo. Open your mouth. Open your heart. Open your mind. Receive. 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 Receive healing power. Receive. Receive right now. Receive in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise. Praise. Praise in the name of Jesus. Praise God. Awitin natin ang ating inawit kanina. Ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Amen? Praise God. Go. Hallelujah.